Atin pong kakausapin. Ito, nasa larangan po ng Agriculture and Food eh. Si Mr. Danilo Fausto, President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Mr. Fausto, magandang umaga po sa Hello. inyo. Magandang umaga po. Madali. Magandang umaga, Melo, at thank you for having me again. Opo, at kayo talaga ang aming tinatanong basta tungkol sa pagkain. At, alam nyo, itong pinakahuling sinabi o datos galing sa PSA, dito talagang nakita natin na yung pagkain talaga nagpabigat ng gusto sa mga kababayan natin at sinasabi pang marami talaga yun. Nasa laylayan natin, lalong tumindi ang paghihirap dahil dito sa kontribusyon ng pagkain sa inflation. Meron silang naiisip ngayon na pinag-aaral at kinukonsidera na yung ilang mga items sa larangan ng pagkain ay lagyan ng price cap. Halimbawa sa carrots, sa karning baboy na source ng protina natin at pati yung bigas. Dahil yung bigas malaki ang itinaas nito maglalagay daw po ng price cap. Kayo ba, ano bang reaksyon nyo dito o opinion o anong mayroon ba kayong suggestion pa kung tutusin, Mr. Fausto, tungkol dito? Sa tingin ko yung sa gulay, lalo na yung carrots, dito sa Commonwealth, nasa 140 na kilo ang retail. Tingin ko hindi pa nakakabawi yung mga tinamaan dun sa Benguet at saka din sa Nueva Vizcaya, yung mga kasama natin dyan. Kasi nung nakaraang buwan, konti ang bumiyahe dahil sa taas ng krudo. Hindi pa sila nakakabawi. Yung iba dyan, di nakabenta siguro yung carrots is pwede pang pawalan yun. Yung baboy naman, mataas nga yung logistics, delivery cost. Tumaas ang presyo ng mga inputs ng baboy. Baka hindi sila makabawi kung pipigilin mo sa 380 ang liempo. Oo. I think the previous price, hindi naman kaya tumaas Yung steady mo ng presyo niya, bakit Ba't magpapares cap? i-alter? Nangako naman yung mga tiga-pro-pork na hindi naman sila sa farm gate, hindi naman sila aakyat hanggang 230, 220. Sana, wag naman yun. Yung bigas siguro pwede pa. Pero yung ibang produkto, kasi ang tinitingnan natin yung demand side yung consumer. Hindi natin tinitingnan yung mga nagpo-produce sa supply side. Sila din Apektado. mga kababayan din natin naghahanap buhay nagpo-produce ng pagkain para sa atin. Oo. Kung pahihirapan natin sila, baka din na mag-produce yan. Oo nga. Anong kakainin natin? Bigyan natin sila ng konting luwag. Oo. Kumbaga sa ikaw ay pupunta sa palengke, huwag na masyadong tawad ng tawad. Kasi yung mga tao nagtitinda ron, talagang kahig-isang tukana. Yung mga isa kasi, pag hindi tayo nakatawad, masama ang ating loob. Kung ano na yung presyo, tulungan lang natin nagtitinda. At para magtuloy sila sa pagtanim, para sa pagkain natin, Melo. Ayun pala. So ito sinasabi nyo, yung sabi nyo, pawala na yung sa carrots. Ibig sabihin, wag na natin pakialaman kung anong presyo dyan, wag na tayo maglagay ng price cap dyan sapagkat hindi naman ganun ang kinikita ng mga nagpo-produce niyan dahil sa gastos nga doon sa pagbibiyahe. Binabarat pa nga yata sila doon di ba? Oo nga, binabarat pa sila sa farm gate. Kawawa naman baka hindi na hindi pa sila nakababawi dahil nung nakaraan, nung March, April, hindi naman sila nakabiyahe. Hindi nila naibenta yung mga produkto nila dahil walang truck na bumibiyahe sa taas ng krudo. Ngayon, may bumibiyahe na. Pero mataas pa rin ang singil ng mga trucking. Kahit na bumaba ang fuel, yung mabilis ang pasa ipinapasa talaga ng mga truckers. Yung pagtaas ng krudo, paghirap ng biyahe, pasa kagad sa retail, sa consumer. Ang naiiwan dyan sa laylayan, sinasabi mo nga kanina, yung mga nagpo-produce. So, while we consider yung consumers, yung demand side to the consumer, you should also consider the supply side. Yung namang inflation, while it is the food sector that really contributed sa inflation, mag-stabilize siguro yan, bababa na yan at makabawi naman dahil
yung mga tao hirap din eh. Mm. Hirap din magtanim, mataas ang inputs. Oo, fertilizer pa, may fertilizer Oo. issue pa tayo diyan. Oo. Ha? Fertilizer Oo. pa, problema pa 'yan. Oo nga, triple book tayo, Melo eh. Meron tayong pagtaas ng fertilizer, Oo. pagtaas ng fuel, at meron tayong El Nino. Mm. Yung tatlo na yan, sasapul sa atin yan. Dadapo sa atin yan. Kadapo na El Nino, siguro sa third quarter hanggang first quarter next year. Pahihirapan tayo ng El Nino. Meron pa tayong pagtaas ng crudo. May pataas tayo ng, meron tayong problema sa fertilizer. Baka bawasan ng pagbigay ng fertilizer sa pagtanim. Di bababa ang yield, ang hani, bababa ang supply. O teka, Yan ang mga pressure na tatama sa mga food sector, Melo. Opo. Puntahan natin yung kanina, yung binanggit nyo yun sa baboy. Ibig sabihin yung 380, dating presyo na yan? Di pa yan gumalaw? Oo. Actually, sa liempo, nasa 420 yata, 410 eh. Oo. Yung 380, magandang presyo na yun eh. Oo. Di ko ba, pagka pinigil mo dyan yan, baka mahirapan yung mga pork producers. Kawawa naman yung mga dahil meron din silang input eh. Yung mais, tumaas, yung mga feeds nila, yung inputs nila para magpalaki ng baboy. Meron ka pang African swine fever, ESF ka pa. Dami palang problema dyan. Maraming pagsubok ang dinaranas ng ating mga producer. Sana yung ating mga kasama sa gobyerno tingnan din yung supply side. Huwag lang tingnan yung consumer side. So ang bigas, pwedeng pakialaman yung bigas. Siguro pwede yung bigas. Pwedeng pakialaman yan. Yung bigas. Ayun, basta marami naman yata tayo bigas ngayon at dito sa lahat ng usapan natin mula pa kanina Mr. Fausto ay parang talagang ang nagpahirap diyan yung gastos sa pagbibiyahe, yung petrolyo eh. Yun ang trigger eh. Yun ang trigger. Doon sa March, April, yung fuel cost. Dahil diyan at tapos ito na this coming end of May, we will start planting already. Magpupunla ng mga tao. Fertilizer na pag-uusapan natin, June, July. Sana hindi yung sinasabi nila na 8 to 9 months stock ng fertilizer. At hand yan. Baka mamaya nasa kausap nila. May contract sila, for example, sa ibang bansa, sa China, whatever. Pwede namang mag-declare ng force majeure yung supplier at hindi i-deliver yung fertilizer dito. So, we want to make sure ano ba talaga ang hawak-hawak nating mga pataba. And then, stock talaga tayo meron. Kasi kung titingnan mo sa mga probinsya, madalang yung mga tinitindang mga pataba. Nagdoble na 3,000 ang isang bag. Dating 1,600, ngayon 3,000. Nadoble. So, kailangan pagtingin natin yung pagtuturo sa kanila na gumamit ng organic fertilizer tsaka biofertilizer, baka makatulong yun na maibsan yung problema sa nitrogen requirement ng plants. Opo. Sige po. Mr. Fausto, salamat po sa inyong reaksyon tungkol dito. Thank you. Oo, Melo. Good Salamat again. Magandang umaga. Good morning po. Si Danilo Fausto, mga kapuso, presidente ng Philippine Chamber of Agriculture and Foods Incorporated.